mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibagong kaalaman na inyong matututunan? Kung handa na, halina't simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, tingnan ang mga larawan na makikita sa bidyong ito. Pamilyar ka ba sa mga larawang ito? Ano kaya ang mga ito? At ano ba ang madalas nakikita rito? Tama! Ito ang mga aplikasyong kilala sa tawag na e-book at Wattpad. Ito ay ilan lamang sa mga kinahuhumalingan ng mga kabataang tulad ninyo. Alam niyo bang dito makikita at mababasa ang mga kwentong isinulat ng iba't ibang may akda? Naglalaman din ito ng mga minahal at patuloy na minamahal na mga kwento ng mga mambabasa. Base sa mga nakita nating larawan kanina, may ideya ka na ba kung ano ang ating tatalakayin para sa linggong ito? Magaling! Para sa linggong ito, ating tatalakayin ang isang uri ng panitikan na tinatawag din nating maikling kwento. Sa linggong ito, kayo ay inaasahang una, masuri ang maikling kwento batay sa paksa, tauhan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, estilo sa pagsulat ng author, at iba pa. Pangalawa, mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. At pangatlo, mapagsunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na pang-ugnay. Alam niyo ba na ang maikling kwento ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng panitikang Pilipino? Sinasabing ang ating kultura ay napakayaman sa mga maikling kwento na nakapaloob sa mga kasaysayan ng ating mga bayan, pangyayari at paniniwala. Ito ay sumasalamin sa ating kultura at pagka-Pilipino. Bukod dyan, alam niyo bang ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isa o ilang mga tauhan? At ito ay may isang kakintalan at impresyon lamang. Magandang araw! Ako si Binibining Amy, isa sa mga guro sa Filipino 9. Handa ka na ba para sa ating aralin? Tara na! At simulan na natin ang talakayan upang madagdagan na naman ang iyong mga kaalaman. Bago tayo dumako sa ating talakayan, atin munang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang chart sa pahina 15, punan at kumpletuhin ang kwento gamit ang hudyat na panimulang pangungusap. Gawin ito sa isang intermediate pad. Narito ang gabay para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Makikita sa inyong module na may laman na ang unang kahon. Kailangan punan ang mga susunod na kahon upang matapos ang kwento. Narito ang halimbawa. Si Ethan at Nathan ay matalik na magkaibigan. Unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay magkasundo na sila sa lahat ng bagay. Isang araw, nagkaroon ng di pagkakaunawaan nang dumating sa kanilang barangay si Kamya. Makalipas ang ilang linggo, sila ay parehong nagpakita ng interes kay Kamya. Pagkatapos, sina Ethan at Nathan ay hindi na nagkibuan. Mula noon, naghiwalay na ang dalawang magkaibigan sapagkat pareho nilang natipuhan si Kamya. Sa dulo ng lahat, ay napagtanto ni na Ethan at Nathan na mas masasandalan nila ang isa't isa at hindi dapat masira sa isang babae lamang. Ang mga hudyat na panimulang pangungusap ay, unang, isang araw, makalipas ang ilang linggo, pagkatapos, mula noon at sa dulo ng lahat. Kamusta? Ikaw ba ay nakagawa na ng sarili mong kwento gamit ang iba't ibang hudyat ng panimulang pangungusap?
Kung gayon, atin ang talakayin ang aralin para sa 3 linggo. Ang maikling kwento ay isang mahalagang bahagi ng ating panitikan. Ito ay sumasalamin sa malalim nating paniniwala, kultura, kaugalian at pagkakakilanlan. Narito ang mga bahagi ng isang maikling kwento na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Una, panimula. Ito ang bahagi ng maikling kwento na nagpapakita ng magandang direksyon ng kwento. Pangalawa, saglit na kasiglahan. Ito ay naglalarawan sa panimula hanggang sa paglalahad ng suliranin at lunas o solusyon dito. Pangatlo, suliraning inihahanap ng lunas, nakapaloob sa paggising sa kamalayan o damdamin ng tauhan tungkol sa suliraning pinagdadaanan. Pang-apat, kasukdulan. Ito ang bahagi ng kwento na nagpapakita ng lubhang kawilihan ng daloy ng kwento. At pang-5, kakalasan. Panghuling bahagi ng kwentong magbibigay sa mga mambabasa ng pag-iisip tungkol sa iba't ibang issue o suliranin na nakapaloob sa kwento. Alam mo na ba kung ano ang maikling kwento at ang mga bahagi nito? Kung ikaw ay nalinawan na sa mga naunang tinalakay, tayo ngayon ay tumungo sa gramatika, ang pang-ugnay. Ano nga ba ang pang-ugnay? Ano ang kinalaman nito sa maikling kwento? Tara, atin ang alamin. Ang pang-ugnay ay tawag sa mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga salita, parirala o pangungusap. Sa kabuuan, ginagamit natin ang pang-ugnay upang higit na maunawaan o maintindihan ang isang maikling kwento. Mayroong 3 uri ng pang-ugnay. Una, pangatnig. Pangalawa, pang-angkop. Pangatlo, pang-ukol. Pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay mga salitang pang-ugnay sa mga salita o parirala o sugnay na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. May 2 uri ng pangatnig, pangatnig na magkatimbang at pangatnig na di magkatimbang. Para sa halimbawa ng pangatnig na magkatimbang, narito ang mga sumusunod: at, maging, pati, ngunit, saka, ni, subalit, tatapwat. Halimbawa ng pangungusap gamit ang pangatnig na magkatimbang. Tumawag ako sa bahay ni Tess, ngunit hindi pa raw siya umuwi galing eskwelahan. Ang ginamit ng pangatnig na magkatimbang ay ngunit. Para naman sa pangatnig na di magkatimbang, narito ang mga sumusunod: kung, dahil sa, nang, sapagkat, kapag, kaya, upang, para. Halimbawa ng pangungusap gamit ang pangatnig na di magkatimbang. Mahalaga ka sa kanya, kaya ayaw kaniyang mawala. Ang ginamit ng pangatnig na di magkatimbang ay kaya. Maliwanag na ba kung ano ang pangatnig? Tandaan, ang pangatnig ay kataga o liko ng mga salita na nag-uugnay sa 2 salita, parirala o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag. Tumungo naman tayo sa pang-angkop. Ang pang-angkop ay salita na nag-uugnay sa panuring at tinuturingan. May 3 pang-angkop na ginagamit sa Filipino. Ang pang-angkop na nang, at letrang G. Saan nga ba ginagamit ang pang-angkop na na? Ang pang-angkop na ay inilalagay sa pagitan ng salitang naglalarawan at ng salitang inilalarawan kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, masarap na pagkain. Ang salitang naglalarawan ay masarap. Samantalang, ang salitang inilalarawan naman ay pagkain. Kung inyong mapapansin, ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig. Masarap. Tumungo tayo sa pang-angkop na nang. Ito ay idinudugtong sa hulihan ng nauunang salita na naglalarawan o inilalarawan kapag ito ay nagtatapos sa patinig. Halimbawa, lalaking kapatid. Ang pang-angkop na nang ay idinugtong sa salitang naglalarawan, lalaki. Kung mapapansin ninyo, ito ay kabaliktaran ng pang-angkop na na.
Dahil kung ang pang-angkop na ay ginagamit kung ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, ang pang-angkop naman na nang ay ginagamit kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig. Ang pang-angkop naman na G ay ikinakabit sa hulihan ng naunang salitang naglalarawan o inilalarawan kung ang salita ay nagtatapos sa letrang N. Halimbawa, kinabukasang matatag. Kung inyong mapapansin, ito ay kinabit sa naunang salita na nagtatapos sa letrang N. Kinabukasan. Pang-ukol. Ang pang-ukol ay katagang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Narito ang halimbawa ng mga pang-ukol. Nang, ni o nina, kay o kina, laban sa o laban kay, ayon sa o ayon kay, ukol sa o ukol kay, tungkol sa o tungkol kay, hinggil sa o hinggil kay, alinsunod sa o alinsunod kay. Mga halimbawa ng pangungusap gamit ang pang-ukol. Ang bagong damit ay para kay Lina. Ang ginamit na pang-ukol sa pangungusap ay para kay. Sumunod. Ayon sa balita, may bagyong paparating sa ating bansa. Ang ginamit na pang-ukol sa pangungusap ay ayon sa. Magandang araw! Ako ay umaasa na natapos mo na ang unang gawain. Ngayon ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang akdang Ang Giningang Bato ni Edgardo M. Reyes na matatagpuan sa pahina 17 hanggang 22 sa inyong module. Ngunit bago yon, atin munang alamin ang ilan sa mga salita na maaari nating makita sa ating akda. Unahin natin ang kahulugan ng Giningang Bato. Ito ay bilog na bato na inilalagay sa ibabaw ng kaparehong bato at ginagamit sa paggiling ng butil para gawin itong harina. Impo, na ang kahulugan sa kwento ay lola. Dikong, tawag sa nakababatang kapatid na lalaki. Kuyang, nakatatandang kapatid na lalaki. Pitse, tawag sa nakababatang kapatid na babae. Bulsikot, tawag sa lalagyan ng salapi noon. Gawa ito sa tela. Ngayong naunawaan mo na ang mga salita na maaari nating makita sa ating maikling kwento, tara na talakayin ang ating kwento. Ang Giningang Bato ni Edgardo M. Reyes. May kahulugan sa buhay ang giningang bato ng kanyang ina. Ang giningang bato ay nagsisilbing hanap buhay ng pamilyang naiwan ng kanilang ipon, kung saan kilala ito noong nabubuhay pa sa pagtitinda ng mga kakanin sa buong San Fermin. 7 silang magkakapatid, 3 lalaki at 4 na babae. Subalit tanging ang kanilang ina lamang ang nakamana ng gawain ito, ang paggawa ng mga kakanin sa tulong ng giningang bato. Ang kanilang ama ay bigla ang pumanaw dahil sa appendicitis. Sa pagpanaw ng ama, lahat silang magkakapatid ay pinulong at dito'y inilahad ng kanilang ina ang maaari nilang gawin o maitulong upang patuloy na mabuhay at makapag-aral. Mula noon, araw-araw silang naging abala at ang giningang bato. Tinakdaan sila ng iba't ibang gawain. May mga sandaling pakiramdam ng mga anak ay nakahihiya ang pagtitinda ng puto. Ngunit, ipinaliliwanag ng ina na ito ay marangal. Tumana sila ng maraming hirap
sa paghahanap buhay upang makapag-aral. Lumipas ang panahon at ang lahat ay nagsipagtapos na at nakapag-asawa na din. Nalayo ang anak sa ina maliban kay Ditse na nakapag-asawa din, ngunit naiwan sa poder ng kanyang ina. Hindi naman sila nakalimot sa kanilang ina. Bawat isa sa magkakapatid, sa tuwing umuuwi o dumadalaw sa kanilang ina, ay sadyang nag-aabot ng kahit papaano sa kanyang ina, ngunit sa halip na tanggapin iyon ng ina, ay siya pa ang pagkaminsan ay nag-aabot sa kanyang anak sa pakiramdam na mas kailangan ito. Sa muling pag-uwi ng bunsong kapatid, nakita niyang nagigiling sa gilingang bato ang kanyang ina. Ito ay kanyang tinulungan sa pamamagitan ng pagkuha sa gilingang bato at pagpapatuloy ng paggigiling sa ginagawa ng ina. Agad na napansin ng kanyang ina ang hirap nito sa paggigiling. Kaya't ito'y muling kinuha sa kanya. Kitang-kita sa mukha ng ina at pangangatawan ng kanilang ina ang pagtanda at paghihirap na din sa paggamit ng gilingang bato. Dito'y mababanaag ang mga panahong dumaan sa buhay ng kanyang ina. Sa huli, pumanaw na rin ang kanilang ina. Wala silang ginastos ni isa mang kusing, sapagkat may salaping naiwan ang ina at ito'y sapat na upang magkaroon ng maayos na burol at libing. Batay na din sa nakagisnan at nakagawian sa kanilang lugar, ay kailangan silang kumuha ng mahalagang gamit ng kanilang ina. Ayon sa kanilang napagkasunduan noong nabubuhay pa ang ina, ang bakuran ay mapupunta kay Ditse na siyang mas matagal na katulong at nakapag-alaga sa ina hanggang sa mga huling sandali nito. Kinuha ng kuyang ang singsing na may ilang brilyante na ibibigay niya sa kanyang asawa. Ang ate naman ay ang bulaklaking bestida. Sa dikong, ang bulsikot at sa bunso, ang nakakwadrong larawan ng mga magulang na nakabihis pang kasal. Nang ang lahat ay nakapili na at nakakuha na, sila ay isa-isa nang umalis. Nagustuhan mo ba ang maikling kwentong Ang Gilingang Bato? Sa kwentong ito, ating mapapansin na bagamat ang gilingang bato ang bumuhay sa kanilang magkakapatid, wala ni isa sa kanila ang kumuha dito upang manahin gaya ng pagmamahal dito at pagpapahalaga ng kanilang ina. Makikita natin sa ating kwento na wala sa uri ng trabaho ang magiging pag-asenso ng tao, kundi kung paano ito magsusumikap katulad na lamang ng ina na naitaguyod ang 5 niyang anak sa paggawa at pagtitinda ng mga kakanin. Hindi natin dapat ikahiya ang mga trabahong marangal. Ngayon, naunawaan mo na ba ang maikling kwentong Ang Gilingang Bato? Mahusay! Alam ko na nakahanda ka na upang sagutan ang susunod na gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, una, pumili at kumuha ng isang maikling kwento. Ikalawa, basahin ang kwento. Pangatlo, gumawa ng buod nito at isulat sa isang intermediate pad. At panghuli, mula sa iyong kwento, sagutan ang mga sumusunod na tanong at isulat ang sagot sa intermediate pad. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawa,
Saan at kailan nangyari ang kwento? Pangatlo, ibigay ang pagkakasunod-sunod ng mga importanteng pangyayari batay sa mga bahagi ng maikling kwento. Para sa ating rubrics, nilalaman 15, pagsunod sa pamantayan ng pagsulat, paggamit ng wastong bantas, wastong gamit ng malaki at maliit na titik, at margin, 7, kalinisan at kaayusan ay 3, kabuuan ay 25. Ngayon, ating babasahin ang isang halimbawa ng isang buod ng maikling kwento. Ang ama. Takot ang nararamdaman ng mga bata sa tuwing ang ama ay uuwi ng kanilang tahanan, sapagkat ito ay umuuwing lasing at madalas ito ay nananakit sa kanila at sa kanilang ina. Sabik ang mga anak sa tuwing may uwing pagkain ng kanilang ama. Kapag mayroong natira ito, ay mapupunta sa kanila. Isang araw, natanggal ang ama sa trabaho. Kaya ng gabing yon, masama ang timpla nito kung kaya ang umahalinghing na anak na si Muymoy ang siyang nakatikim ng kalupitan nito. Tumalsik ang batang si Muymoy sa kabilang kwarto na naging dahilan ng pagkawala ng buhay nito. Pagkatapos ng libing, ang ama ay nakapag-isip na siya ay magiging mabuting ama na. Umalis siya ng bahay upang bumili ng mga pagkain na kanyang dinala sa libingan ng kanyang anak na si Muymoy. Sa pag-alis ng ama sa libingan, ang kanyang mga anak ay nagsalo-salo sa pagkain na inalay ng kanilang ama sa anak na namatay. Ngayon naman, batay sa ating binasang halimbawa ng maikling kwento, ating sagutan ang ilang mga katanungan. Unang tanong, sino-sino ang tauhan sa kwento? Tama, ang ama, ina, si Muymoy at ang kanyang mga kapatid. Pangalawa, saan at kailan nangyari ang kwento? Tumpak, sa tahanan ng mag-anak. At ikatlong tanong, ibigay ang pagkakasunod-sunod ng mga importanteng pangyayari batay sa mga bahagi ng maikling kwento. Unang bahagi ay ang panimula. Sa ating binasa, ang panimula ay ang pagkatakot na nararamdaman ng mga bata sa tuwing ang ama ay uuwi ng kanilang tahanan, sapagkat madalas ito ay umuuwing lasing at madalas ito ay nananakit sa kanila at sa kanilang ina. Ikalawang bahagi ng maikling kwento ay ang saglit na kasiglahan. Sa ating binasa, ang saglit na kasiglahan ay ang pagkasabik ng mga anak sa uwing pagkain ng kanilang ama. Kapag ito ay mayroong natira, ito ay napupunta sa kanila. Sa ikatlong bahagi ng maikling kwento ay ang suliraning inihahanap ng lunas. Sa ating kwentong nabasa, ang suliraning inihahanap ng lunas ay ang pagkakatanggal ng ama sa trabaho. Ang apat na bahagi ay ang kasukdulan. Sa ating binasang kwento, ang kasukdulan ay, kaya ng gabing iyon, masama ang timpla nito, kung kaya ang umahalinghing na anak na si Muymoy ang siyang nakatikim ng kalupitan nito. Ang pagkakatalsik ng batang si Muymoy sa kabilang kwarto na naging dahilan ng pagkawala ng buhay nito. At ang huling bahagi ng maikling kwentong ating nabasa ay ang kakalasan. Pagkatapos ng libing, ang ama ay nakapag-isip na siya ay magiging mabuting ama na. Umalis siya ng bahay upang bumili ng mga pagkain na kanyang dinala sa libingan ng kanyang anak na si Muymoy. Sa pag-alis ng ama sa libingan, ang kanyang mga anak ay nagsalo-salo sa pagkain na inalay ng kanilang ama sa anak na namatay. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5,
Gamit ang nabuong mga pangungusap sa gawain sa pagkatuto bilang isa, sumulat ng iyong sariling kwento tungkol sa mga tauhang sina Ethan at Nathan. Gumamit ng tamang mga pang-ugnay. Kulayan ang mga pang-ugnay na ginamit at gawin ang mga ito sa isang bond paper. Para sa ating rubrics, nilalaman 25, kaangkupan sa paksa 15, at kalinawan at kaayusan ay 10, ang kabuuan ay 50. Ang halimbawa ay, si Ethan at Nathan ay matalik na magkaibigan. Unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay magkasundo na sila sa halos lahat ng bagay. Kahit sa pagpasok sa eskwela ay magkasama at magkasabay sila. Isang araw, nagkaroon ng di pagkakaunawaan ng dalawa nang dumating sa kanilang barangay si Kamya. Si Kamya ay maganda at kahali-halina. Nagpaligsahan ng dalawa sa pagkuha ng atensyon ni Kamya. Mula noon, unti-unting naghiwalay na ang dalawang magkaibigan sapagkat pareho nilang natipuhan si Kamya. Sa dulo ng lahat ay napagtanto ni Ethan at Nathan na mas masasandalan nila ang isa't isa at hindi dapat masira dahil sa isang babae. Binabati kita sapagkat ikaw ay nakatapos na sa mga gawain sa Aralin 3. Ikaw ba ay may katanungan pa tungkol sa maikling kwento? Kung gayon, ikaw ay handa na para sa susunod na aralin. Paalam!